boses nila. Akala mo, ikaw Pero ba akong pakilala sa mga ano mo dyan? Ha? Mapapakilala mo ba? Ano bang ginagawa mo Busy si dyan? Davi. Busy pala. May mga ganun, di ba, Nakaka-cute. kalaro? Parang huwag mo mga ano. No, parang hindi. Sa akin lang to. Mga di ba, ganun, may di ba? Mga ganun. Nakakamiss maging bata din. Pero itong mga laruan nito, gawa to ng ating kababayan na award-winning Oh. toy designer. Ay, mga toys Grabe, talaga to na oo. ginawa? Yes, collectibles Oo naman. din. Tapos siya rin nagpipaint nito via, huwag mo masyado hawakan, di baka magbayad Baka tayo makasira pala. tayo. Oo. Alam mo yung mga bata, pag nasa mall, di ba, sasabihin ng magulang, huwag kang hawak dyan, huwag kang hawak dyan. Mga Mga kabayo tayo dyan. Dito ka lang. ay, si mami Ganun. nakaka-relate. Mga bata rin dito, Tumatawa oh. dito. Ganon din kayo nung bata kayo, di ba? Pero eto nga po ay gawa ng ating kababayan na award-winning toy designer. At para naman kwentuhan tayo ngayong umaga ng kanyang journey kung paano siya napunta sa pagde-design ng mga laruan, let's welcome Kix Maikez. Ayun. Hello po. Good morning po. Good morning po, Sir King. Good morning, Kix. Kix, bati ka muna. Hi dito. oo. Bati ka muna sa mga kada natin, Yeah, Kix. good morning sa inyong lahat at salamat sa pag-imbita sa akin dito today. Thank you so much. Yeah. At eto, kwentuhan na tayo. Balita namin nag-start ka as a graphic designer. Paano ka Yes. napunta bilang toy designer? Malapit talaga sa puso ko yung laruan. So, nung bata ako, since 5 years old, nagdo-drawing na talaga ako. Tsaka nangongolekta ng mga laruan. So, tinuloy-tuloy ko lang yan hanggang high school tsaka college. Tapos ginawa ko siyang negosyo. Starting ng 2012, gumawa ko ng sarili kong character. Ito si Tech63. Tinuloy-tuloy ko na lang din. Tech63. Saan po ba siya dito, Sir Mike? Ito lahat to Tech63. Iba-iba Ay, lang ng wow. anyo tsaka ng colors. So ever since bata pa po kayo, yan na talaga yung gusto niyong gawin? Naging inspiration ko kasi sa paggawa ni Tech63. Yung mga kinalakihan kong Japanese robots na anime, cartoons. yes. Tapos nung 90s, nakikinig ako ng hip-hop. Tapos nung 2000s, nawili naman ako sa kultura ng graffiti. So yung tatlo na yun, parang pinaghalo-halo ko Isa mo na sa isang toy. sa isang toy na nagre-represent kung sino ako. So basically, si Tech63 ako siya. Parang avatar. Mahilig ka pa rin bang pumost ng ganito kasi nakaganito Lagi sila. nakapamunsa Nakaganon sa sila hoodie, eh. ah. Oo, lagi nakapamulsa sa hoodie. Ano lang yun, Baka parang shoutout mangawit ko to sa... baka mangawit to Kix. Pero eto, Kix, sa ganito kaliit, gaano ka critical or gaano katagal ginagawa yung ganito kaliit na laruan? Nung nagsimula ako mismo yung nagsasculpt eh. Gumagamit ako ng mga materyales na tumitigas habang tumatagal. Pero eventually, nung medyo sumikat na din siya, nagpapagawa na kami ng full production sa China. Nag-start ka 2012. Mag-ano tayo magbalikan natin yung memory na yon. 2012, ilan na yung nagawa mo nun? At binalak mo na rin 2012. ba talaga magbenta nun? Nag-start ako mag-sculpt nung unang-una. Tapos, nanood ako ng mga video kung paano gumawa ng mas madami pa based dun sa isa. So, natuto ako gumamit ng silicone mold tsaka resin para dumami sila. Based dun sa isa lang na ginawa ko. Sa isa, gaano katagal mo ginawa yung isa na yun? Siguro mga 3 araw. Tapos after mag-set, pinintahan ko siya kung anong kulay gusto ko. Mga isang araw pa. So, pinapatuyo total of pa 4 din days. po? Yes. So, all in all, siguro less than a week or almost a week bago Almost a ka week to makagawa make, ng ganito. almost Ganito a na week. siya kalaki. Yung unang-una ko, mas maliit ng kaunti, mga 3.5 inches. Tapos, iba pa yung itsura ng Tech63 nun kasi parang first iteration. So, hindi pa siya nag-evolve to how it looks now. Medyo mas kakaiba pa yung mukha niya. In-expect mo ba na lalaki siya ng ganito, Kix? Hindi, actually, parang katuwaan lang yun eh. Parang hobby ba? As a graphic designer, syempre may mga kliyente tayo araw-araw. Naghanap ako ng avenue na ma-express ko naman yung gusto ko. Hindi yung gusto ng kliyente. So, Sobrang ganda. sariling gawa. May mga classes ba before na nag-attend ka po para sa pag-skull? Wala talaga. Parang since hindi naman siya ganun ka-appreciated pa na type of Yes. art style. Talagang tinuruan ko lang yung sarili ko sa panonood ng video, tsaka pagbabasa ng forums. Ano ba to? YouTube University ba to? Yes, tsaka yung mga forums for mga nagko-custom ng toys. At saka marami na rin ngayong mga groups, no? For this toy na pwede kang tulungan paano ba maka-build, paano Oo, ba madami. makagawa. Madami. Lumalaki na ang inyong industry. Especially dito locally. Kasi internationally, matagal na siyang ginagawa. Dito locally, nagsistart pa lang siyang lumaki ng lumaki. Oo.
Tsaka marami na nagko-collect po ngayon. Oo, madami na, Collectors. nakakatawa. Tanong ko lang ha, for sure meron tayo dito mga kada na gusto rin maging katulad mo, toy Yes. designer. Kaya lang baka mamaya yung budget nila hindi papasok. Oo. Magkano ba ang ginastos mo nung una mong ginawa to? Sa paggagawa ng resin, kumbaga yung kaya mong gawin sa garahe mo, maliit lang na budget kasi kahit siguro 1.5 para dun sa silicone mold tapos additional siguro 3,000 para dun sa resin na ibubuhos. Below 10,000, makakapaggawa ka na ng mga 20 to 30 pieces. At dun sa 20 to 30 pieces, magkano mo ibibenta per piece? Around 2,000 to 3,000. So, Uy, mga wow. times 3 Bad. times 4 yung pera mo. Basta may enough funds ka na uubusin yung toys mo syempre. Pero madali lang naman hanapin Yung alin? mga materials. Oo, madali lang. May mga suppliers naman dito sa Pilipinas na pwede mo siyang bilhin. So monthly po ba kayo gumagawa or weekly po? Sa ngayon, sa China kasi, pag magpapagawa ka, may minimum quantity order na Yes. sinasabi. So sabihin natin 1,000 pieces yun. Sa 1,000 pieces na yun, ang strategy namin, go-order kami ng 10 magkakaiba yung kulay. Kasi mas madali siya ibenta na tagi-100 kaysa dun sa isang design lang, 1,000 kagad. Yes. So, tapos may mga collector kami gusto lahat ng iba-ibang variant. So, mas madali for us to sell pag Yes. ganong klaseng maliliit na edition size. Mabilis siya mabenta din. Oo. Kicks, what do you get from this? Like what I said earlier, pag sa graphic design kasi may kliyente ka, itong ginagawa namin out of our own passion. So, wala kaming pinapasaya besides ourselves. And syempre, fulfilling for us na maraming tao na tinatangkilik yung sarili naming gawa. So, Yun naman yung mahalaga doon. Yeah. And ito yung tanong. Siyempre, nag-start ka. Humble beginnings. Magkano yung ginastos mo nun? Ngayon, sa paggagawa mo ng ganito, magkano na yung pinakamahal na naibenta mo? sa gumagawa laruan? kasi kami ng ng 5-foot versions nito, yung life size. Malaki! Oo. Anong height mo, Via? 5'4". Medyo Mga hanggang dito siguro sa Parang shoulder, kinaya ko no? 5'4". Pwede mo gawin 5'5". parang yung hanggang dito, medyo magka-height na nga kayo. Ito, Ayan yung 5. Wow! sa Secret Fresh siya naka-display dun sa gallery na sinusuportahan namin. Saan yung banda ang... Sa Ronak Art Gallery, Ronak Art Center is sa dulo siya ng Green Hills. San Juan. So yan, magkano yan, Kicks? Yung ganitong kalaking size, tapos pag one-off siya, sabihin unique, ginawa para sa Yes. isang collector, 1 million pesos. Pero on an average, mga 600 to 700. Speechless. Wow. So Pag nagko-customize pag na yan, nag-iisa mga lang siya, ganyan. yes. May mga collector kasi na gusto nila, very unique yung sa kanila. Mga ilang months din po ba yan bago mabuo matapos? Totoo. Around Ganyan 2 to kalaki. 3 weeks kaya namin. 2 to 3 Pero weeks? on an average, yung mga 1 month. Grabe. Salamat. At dahil dahil ikaw ay napakagaling, ikaw din ay binigyan ng recognition para makasama sa 50 Years of Philippine Design and Beyond exhibit. Sobrang very honored kami na sinama kami ng DTI dito sa exhibit na yan. So, very, very accomplished yung feeling na. At Thank you. soon, magkakaroon kayo ng event. Please invite Arcada para mas makita pa nila marami pa kayong designs. Yes, diba? gusto ko yung imbitahin this weekend sa ToyCon Philippines. Gaganapin siya sa SMX. Maraming lang doon, katulad ko na artists na may sarili silang gawa. Tsaka syempre yung mga kinalakihan nating mga shows tsaka mga laruan nandun din. And very special, may release kami doon na fulfilling din for me, milestone siya na isang very popular na food restaurant brand nakipag-collab sa amin para gumawa ng sarili naming toy. So, That's so nice. Ito na lang, Kicks. Last na lang. Ano ang message mo sa mga aspiring na toy designer? Gusto Yes. maging tulad mo? oo. Follow your passion lang and your heart. Ginawa ko to out of kung ano yung mga kinalakayan kong malapit sa puso ko. So, yun lang, sundan niyo yung pinakagusto nyo and hope na marami din kayo ma-attract na gusto yung gusto nyo. And eventually, yung pagiging hanap buhay niya, susunod na yan yung pera tsaka yung recognition, susunod na yan. Pero yung pinaka-importante, gawin mo yung hilig mo talaga. Kung saan ka masaya. Yes, never stop lang. Thank you very much, Thank you, Kicks. Do you Dan. have social media accounts para kung sakali gusto na nilang mag-order ngayon na? Yes, QUICCS, yung spelling ng name ko, Facebook and Instagram.
mahahanap niyo ako. Yun. May narinig ako dito. Kala mo talaga. Ay! Iba, katok pala yung katok pala. Pasok. Ay, wala na kaming pinto ngayon. Tinanggal na yan. Anong meron? Delivery po. Ay, delivery. Meron akong delivery sa inyo. Mahal daw ito. Ah, So, personally, dineliver ko na lang. Kasi, Wow! Box pa nga lang. Parang Pwede na buksan? hindi ko Yes, kasi alam pwede. kung kanino galing. Ah, hinanda namin para sa inyong tatlo. Ano yun? Sa'yo po galing! Okay. Kids, may tanong. Thank you. Kids, may tanong ako. Pag ganito na collectibles, kapag ba binuksan sa box, mumura na yung halaga niya pag gusto mo siyang ibenta in the near future. May ibang types ng toys na ganun, pero among our collectors, ine-enjoy talaga nila yung laruan namin. So, walang ganun. Pwede niyo ilabas yun. Okay. Kasi kinakabahan ako, para ayoko siyang buksan. Pwede. Pwede na. Yeah. Kasi Baka malay mo, magasgasan. pwede ibenta to, di ba? Minsan kasi mas mahal yung toy kapag ganun. Hindi naman. Sa kultura nung nangongalekta ng toys ko, wala. Ayun. Enjoy yan. Iba-iba pala, no? Yan, direct. Ang liit lang. Ang liit! Ang cute! Ano So, yung ito toy din na, magkano? 3,500. Tapos very special to kasi isa pang popular shoe brand yung nag-invite sa amin to collaborate din. Ang galing. So very special yan. Thank you very much, Kix. You're welcome, Maraming you're welcome. salamat. At sa mga future toy designer, tulad nga ng sabi ni Kix, follow your passion. Kung Oo. gusto nyo talaga yung ginagawa nyo, i-follow nyo yung dream nyo. Yes. Malay nyo next time, kayo naman ang ma-feature namin dito, di Oo. ba? Maraming salamat din sa inyo. Thank you for inviting Maraming me. salamat po. Thank you. Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.